Tanay tayo na, di ba? So, all the way Tanay, di ba? Wala talagang signal. So, dude, nawawala na ako. Tapos may nakita akong kotse naka-hazard. In my mind, I was like, sigurado ako kasama namin sa shoot to. Kasi parang yung dinadaanan namin, hindi na siya pagsasakyan eh. So, yun. Nag-hire ako ng tricycle para doon ako sa location. Tapos pagdating ko doon, si Direk Nobel pala yung nawawala. Pero yun, okay naman. I mean, in context of the movie, mas feel mo talaga. Kasi nga yung character ko, parang escaping Manila eh. So, feel ko talaga, naka-escape talaga ako. Thank you, Aldi. Margaret, hindi ko feel na naka-escape talaga si Aldi doon. Kasi talaga yung pawis niya. Grabe! Tsaka yun po, in general yung experience, sobrang init po talaga. At sobrang grabe yung humid po. Tsaka nawawala naman po yung ganong hassle because of my co-workers din po. Kasi talagang pinapalighten up po nila yung energy kahit lahat po pagod na. At yung talagang papunta po dun sa location, grabe. Mga ilang ilog po yung nadaanan namin just to get there. Tapos, na-stranded pa po kami. Opo, binagyo po kami. Grabe yung... talaga? Opo. Yung second day po namin, talagang umaagos yung ilog, hindi kami makatawid. So, talagang tumagal po kami doon hanggang madaling araw. We have to wait pa po para bumaba yung ilog. Hindi po din kami makaback up kasi hindi din kami makadaan Kasi sa na-stop Duman kayo. Crossing. Medyo na-stop kayo. Na-stop talaga kami, na-stranded po kami. Natakot naman kayo. Hindi naman. Kamusta nung na-stop kayo? Yung feeling? Ako pumakasal din. Kasi na-stuck po yung van namin, naka-lowered pa siya. So, puro kami artist dun sa van na yun. And then sabi ko sa driver, wala pang signal. So, sa dulo kami. So, sabi ko sa driver, sir, tulungan ka na po namin. So, dalawa lang kaming guide na artist noon. Sabi ko, brother, laking streets ka ba? Sabi ko gano'n, tulungan na natin si Kuya. Sabi ko ganyan. Pagtalong mo dun sa sa pinag-strandedan namin na van, lumubog pa ako, katuod. Oh my God, lalim pala. Sobrang lalim ng putik. And then sabi ko, try kong buhatin, Kuya, paandarin mo. Binuhat ko yung van, nang nandun sila sa loob. Sobrang memorable sa akin noon. Sabi ko, parang yung core memory ko, kakaiba na dito. Sabi ko gano'n. So yung adrenaline ko ba, binuhos ko doon, di pa rin kami nakaalis. Sabi ko, I have this idea na baka umubra sa jack. Yung jack. Yun. So, ginak namin para lang makaalis kami doon. So far, masaya siya pag nasa shoot ka kasi sobrang refreshing, nasa nature ka, di ba? So, kaso walang signal, sobrang nakakamiss talaga yung social media, lalo na in this generation, di ba? Pero yun talaga yung tumatak sa akin yun, na-stranded kami sa ilog. Kailangan niyo yun ng ibang TF para dun. Parang ako naging Superman doon eh. Thank you for sharing. Okay, thank you, Miss Anna. So I will be skipping Sir Jojo for now. So let's listen to Aster Amoyo from TikTok and People's Journal. Good morning sa inyong lahat. Gusto ko muna matanong si Margaret. Margaret, can you tell us bakit ka na late dumating? Kasi maaga dumating si Direk, maaga dumating yung mga leading men mo. So sorry po. Pero na-late po ako kasi yung wala po akong mabook na sa kahit ano pong application. Tapos may kumuha po ng book ko pero sobrang layo niya po. And wala pong tao dun sa bahay para maghatid sa akin. Tsaka yun lang po talaga. Pero hindi po valid yung any reason. Talaga ngayon lang po ako na-late. Hindi na po ako hindi pa din walang valid na reason sa pagiging late kasi we should always respect other people's time. I'm so sorry po, it's not gonna happen again. Anyway, thank you for letting us know. Kasi kanina pa rin kami naghihintay dito. But anyway, So sorry. Direk, anong kaibahan nitong Hibla 2 sa nauna? Sir. Yun nga po, ano siya, siblings ngayon, before it was father and daughter. Tapos, well, we try to do, parang do something new with the part where nag-away sila nung actually si Abby yung kaaway ni Gion. So,
medyo mas ma-action yun. And then we had a lot of sexy scenes. Thank you, Direk. Kay ano naman, kay Alvi, kasi ang maganda sa iyo, nakakatawid ka kasi sa mainstream at nakagawa ka ng BMX. So, wala kang masyadong restrictions sa sarili mo. So, parang sa iyo, it just work. Hindi katulad ng ibang aktor naman. Alam naman natin, yung ibang aktor talaga namimili ng role na kailang gagampanan. In your case, bakit mo ito ginagawa? To work with Direct Tobel again. For this specific project, because I was supposed to fly to the States in June, yung first week. Pero na-extend ako sa Blood versus Duty, and then sakto, I found out si Direct Tobel yung brown. I passed on this originally kasi nga, I had the ticket na eh. But then, nagtanong sa akin yung soap ko kung pwede ba ako mag-extend. And then nalapit ko si Direct Tobel to, so I was like, you know what, it's a sign siguro. Extend na. So I extended my flight, tatapusin ko lang yung soap ko, and then nagawa ko ulit to. On the other question, on the other part of that naman, bakit ako gumagawa ng mga, let's say, Viva Max? Wala eh. Mahal ng mga gastusin eh. Di ba? Like, it's work. So, I'm not someone to turn down work na I've been doing this for more than 15 years na. So, di ba, it's really a job for me at this point eh. So, I'm looking at it like, it's a paycheck. Pero at the same time, di ba, with all projects, ganun naman talaga eh. Like, at this point in my life talaga, like, this is how I earn money. So, I can't be turning down projects. Thank you. Balikan lang kita, Direk. Direk, bakit sunod-sunod yata yung paggawa mo ng mga sexy movies as compared sa mga horror kung saan ka nauna na-identify? Actually, before Tita, we would pitch in stories kay Ghost Week. And then lately, parang nag-reshuffle ng strategy. Ngayon, yung concept na nagagaling niya sa kanila. So, inatawagan na kami for projects for VMX. But I'm gonna do a new horror movie for Viva also this coming month. So, abangan niyo po yun. Thank you. Lastly, of course, kay Margaret. Margaret, may mga nagawa ka na rin pelikula. Anong kaibahan nito compared to the previous movies na nagawa mo na? Sa first movie ko po, na Balahibong Pusa, since naman po dun sa movie yon, lagi po akong may ginagawang kakaiba. Ngayon po, siguro ang layo na nitong hibla compared to my first ever movie na Balahibong Pusa. Mas vulgar, I would say. Mas talagang, eto, second movie ko na nga po itong GL, yung pag-GL. Ayun po, parang nagagamay-gamay ko na din yung pag-GL. And mas nagiging comfortable ako kasi si Aliyah. Dahil kay Aliyah. Ayun po, thank you. Opo, teacher ko po si Aliyah. Saan ka mas kinikilig or nag-enjoy? Doing the thing or the kissing scenes or intimate scenes with a guy or with a girl? Siguro po, sa hibla, mas na-enjoy ko po yung sa amin ni Ali. Kasi po, super close po talaga namin ni Aliyah. So, hindi ako na-uncomfortable. And, ina-empower din po kasi ako ni Aliyah na yung mga personal insecurities ko po, sinishare ko sa kanya na lagi niyang sinasabi na, girl, hindi ko nga naisip yan, hindi ko nga nakikita yan. I think you're perfect. Lagi siyang ganun. So, mas nag-enjoy ako. Hindi, like, sexually, pero, like, I love na, never kong na-imagine na magiging comfortable ako sa love scene ng ganun. Yun po, thank you. Thank you and good luck on your movie. Thank you.